Sa murang edad na 22, isang dalagang wrestler ang mabilis na sumikat at naging isa sa pinakamalaking potensyal na babaeng wrestler sa Japan. Sa loob ng ring, para siyang mismong demonyo. Kilala siya sa kanyang walang awang estilo sa pakikipaglaban at matitinding galaw na ginagamit niya upang manaig laban sa kanyang mga kalaban. Ngunit sa tunay na buhay, siya ay isang mabait, mahinahon at mapagmalasakit na dalaga. Pero walang sino man ang makapaniwalang sa panahon na nagsisimula pa lamang umangat ang kanyang buhay at karera, isang kontrobersyal tungkol sa wrestling attire ang magtutulak sa kanya sa isang malagim na pagbagsak at sa isang katotohanang puno ng pagsisisi. At bago natin talakayan ang kanyang kwento, ay pakiclick lamang ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para updated ka sa mga ina-upload natin dito. Krimen X-Files. Ang pangunahing tauhan ng kwentong ito ay si Hana Kimura. Siya ay isang wrestler at social media personality na minahal ng napakaraming tao at may malaking bilang ng mga taga-suporta. Siya ay ipinanganak noong ika-3 ng Setyembre taong 1997 sa lungsod ng Yokohama sa Kanagawa Prefecture sa Japan. Indonesia ng kanyang ama habang ang kanyang ina naman na si Kyoko Kimura ay isa ring mahusay na profesional na wrestler. Nang 1 taong gulang pa lamang si Hana, naghiwalay ang kanyang mga magulang. Dahil doon, lumipat siya sa Tokyo kasama ang kanyang ina. Noong panahong iyon, napakalaki ng responsibilidad na pasa ni Kyoko dahil kailangan niyang pagsabayin ang kanyang karera sa wrestling at ang pagpapalaki sa batang si Hana noon. Kapag abala siya, isinasama niya ang kanyang anak sa wrestling arena kaya naging bahagi na ni Hana ang mundo ng wrestling. Bagamat palaging masayahin at kaakit-akit si Hana sa harap ng kamera, malayo sa masaya ang kanyang naging pagkabata at buhay sa paaralan. Ang pangunahing dahilan nito ay ang kanyang pagiging mixed race. Dahil hindi siya purong Japanese, madalas siyang pagtawanan at asarin ng mga kaklase at iba't ibang mga bata. Dahil dito, nakaramdam siya ng matinding lungkot at kawalan ng magagawa hanggang sa tila ang sarili na lamang niya ang kanyang naging kaibigan. Napakaunti ng mga naging kaibigan ni Hana. Sa kaibuturan ng kanyang puso, matagal na niyang hinahangad ang pagtanggap at pagkilala mula sa mga tao sa kanyang mga paligid. Gusto rin niyang magkaroon ng mas marami pang kaibigan. Madalas siyang gumawa ng paraan upang makatulong sa iba at ibinabahagi din niya ang kanyang pagkain at maging ang kanyang mga laruan. Habang tumatagal, nabuo sa kanya ang ugaling laging inuuna ang pagpapasaya sa ibang tao. Kahit mukhang kahanga-hanga ito, ang mga taong may ganitong ugali ay kadalasang inuuna ang pangangailangan ng iba kaysa sa kanilang mga sariling kapakanan. Dahil dito, mas nagiging mabigat ang kanilang buhay at mas madali silang mapagsamantalahan o masaktan. Pagsapit niya sa high school, isa ng magandang dalaga si Hana na puno ng sigla at determinasyon sa anumang kanyang ginagawa. Minsan ay naisip niyang gamitin ang kanyang magandang itsura upang maging modelo o artista. Ngunit nang subukan niya ito, napagtanto niyang napakahirap ng landas na iyon. Kalaunan, marahil dahil na rin sa impluwensya ng kanyang ina at sa maagang pagkakalantad niya sa wrestling, nagpa siya si Hana na sundan ang yapak ng kanyang ina at maging isang profesional din na wrestler. Siyempre ay buong suporta si Kyoko sa naging desisyon ng kanyang anak. May mga pagkakataon ding siya mismo ang nagsasanay kay Hana. Gayunpaman, limitado ang oras at lakas ni Kyoko. At upang matiyak na mas magiging kumpleto ang pagsasanay ng kanyang anak, ipinasok niya si Hana sa Professional Wrestling Training School ng Wrestle One kung saan makakatanggap siya ng mas maayos at sistematikong pagsasanay. Marami ang hindi malinaw ang pagkakaiba ng grappling at wrestling. Sa madaling paliwanag, ang grappling ay isang tradisyonal na combat sport na nakatuon sa kombinasyon ng lakas at tamang teknik upang maipuwersa ang kalaban at makuha ang panalo.
Isa na rin itong opisyal na sport sa Olympics. Samantala, ang wrestling ay isa ring uri ng combat sport na gumagamit ng iba't ibang teknik, ngunit mas nakatuon ito sa performance at entertainment at kadalasan nga ay may sinusunod na nakahandang kwento o storyline. Ang pinakatanyag na halimbawa nito ay ang WWE, ang sikat na professional wrestling organization sa Amerika na sa kasalukuyan may 3 pangunahing estilo ng professional wrestling sa buong mundo, ang Japanese, American at Mexican. Dahil dito, hindi kinakailangang napakalaki o sobrang muscular ng pangangatawan ng isang wrestler. Si Hana Kimura ang magandang halimbawa nito. Dahil sa maraming taon ng matinding pagsasanay sa lakas at mga teknik at dagdag pa ang kanyang magandang itsura, mabilis siyang nakatawag ng pansin nang gawin niya ang kanyang debut. Noong Marso taong 2016, sa edad na 19, nagpasya si Hana na huminto na sa kanyang pag-aaral upang tuluyan ng tahakin ang karera bilang isang professional na wrestler. Hindi maikakaila na tila namana niya ang likas na talento ng kanyang ina na isa ring mahusay na wrestler. Noong ika-18 ng Setyembre taong 2016, tinalo ni Hana ang kanyang kalaban at napanalunan ang JWP Junior Championship at ito ang kauna-unahang titulo sa kanyang karera. Mula roon ay lalo pa siyang nagtagumpay at 2 beses na napanalunan ng Artist of Stardom Championship at isa sa mga tagumpay na iyon ay nakamit niya kasama mismo ang kanyang ina. Ang pagsasama ng mag-ina sa iisang koponan ay nakakuha ng napakalaking atensyon mula sa mga tagahanga noong mga panahong iyon. Noong ika-22 ng Enero taong 2017, opisyal nang nagretiro sa wrestling ang ina ni Hana. Sa farewell match ng kanyang ina, si Hana mismo ang naging kalaban nito at siya ang nagwagi. Pagkatapos nito, sumali siya sa Uedo Tai at ito ang grupong dati ring kinabibilangan ng kanyang ina. Noong ika-21 ng Hunyo taong 2017, namayagpag sina Hana at ang kanyang teammate na si Hana Getsu sa loob ng ring at napanalunan ang Goddess of Stardom Championship. Nagawa pa nilang maipagtanggol ang titulo sa loob ng halos 1 pang taon. Napakaabala ng taong 2017 para kay Hana at halos sunod-sunod ang kanyang mga laban sa iba't ibang lugar habang lumalahok pa sa malalaking wrestling tournaments. Noong ika-9 noon ng Enero taong 2018, inanunsyo ni Hana na opisyal siyang sasali sa Chess World One League. Sa panahong iyon, tuloy-tuloy ang pag-angat ng kanyang karera. Noong ika-25 ng Marso taong 2019, lumipat si Hana sa Stardom at hindi nagtagal ay naging leader siya ng Tokyo Cyber Squad. Habang nasa Stardom, sunod-sunod din ang kanyang mga naging tagumpay. Napanalunan niya ang Artist of Stardom Championship at ang Goddess of Stardom Championship at higit sa lahat, ang 2019 5-Star Grand Prix Tournament. Bagamat hindi niya kailanman napanalunan ng World Championship belt, napakalaking tagumpay pa rin ng mga ito. Malaki rin ang tiwala ng Stardom sa batang wrestler na ito. Hindi lamang siya ginawang isa sa mga pangunahing mukha ng organisasyon, kundi itinuring din siyang mahalagang bahagi sa pagsasanay at paghubog ng susunod na henerasyon ng mga wrestler. Sa loob lamang ng mahigit 3 taon mula nang magdebut siya, nakamit na ni Hana ang napakaraming prestigyosong parangal. Sa paningin ng lahat, isa siyang nagniningning na bituin na may napakaliwanag na kinabukasan at inaasahang mas marami pang maaabot sa kanyang karera sa wrestling. Ngunit biglang dumating ang isang bangungot sa kanyang buhay. Isang trahedya ang tuluyang tumabing sa napakagandang kinabukasang naghihintay sana sa batang babaeng ito. Noong Setyembre taong 2019, habang nasa rurok ng kanyang karera, sumali si Hana sa isang reality television show na tinatawag na Terrace House. Bago natin ipagpatuloy ang kwento ay pag-usapan muna natin ng kaunti ang programang ito. Ang Terrace House ay isang reality dating show na ginawa ng Fuji Television sa Japan noong taong 2012. Umiikot ang programa sa buhay ng 3 lalaki at 3 babae na sabay-sabay na naninirahan sa isang marangyang bahay.
Mula sa pagiging mga estranghero, unti-unti silang nagiging magkaibigan at kalaunan ay maaaring magkaroon ng romantikong relasyon. Lahat ng nangyayari ay nakukunan ng kamera. Ayon sa mga producer, walang nakahandang script ang reality show at totoong emosyon ang ipinapakita ng mga kalahok. Madalas din silang pumili ng mga kaakit-akit na kalahok, kabilang ang ilang kilalang personalidad upang mas maging kapanapanabik ang programa nila. Dahil dito ay naging mabilis na naging paborito ng mga manonood ang Terrace House at nagtala ito ng mataas na ratings. Noong taong 2015, napansin ng Netflix ang tagumpay ng programa at nakipagtulungan ito sa Fuji Television upang sabay nilang gawin ang show. Sa ilalim naman ng kasunduang iyon, unang inilalabas ang bawat episode sa Netflix bago ito ipalabas sa Fuji Television. Dahil sa paglahok ng Netflix, lalo pang lumaki ang produksyon ng programang ito. Hindi na lamang mula sa Japan ang mga napipiling kalahok kaya mas lumawak pa ang audience nito sa iba't ibang panig ng mundo. Pagsapit ng taong 2019, 8 taon nang ipinapalabas ang Terrace House at mayroon na itong napakalaking fanbase at impluensya. Ang season na sinalihan ni Hana ay ang Terrace House, Tokyo 2019 to 2020. Tulad nga ng mga naunang season, mabilis din itong minahal ng maraming manonood matapos itong ipalabas. Sa unang mga episode, kapansin-pansin ang magandang samahan ni Hana at ang aktor na si Kobayashi Kai. Ilang beses din silang lumabas ng silang dalawa lamang at sa simula, tila maayos ang lahat. Sa palabas, kitang-kita ng mga manonood ang masayahin at kaibig-ibig na personalidad ni Hana na lubos na kabaliktaran ng matapang at mabagsik niyang imahe sa wrestling ring. Nagustuhan ito ng maraming tao dahil nakita nila ang tunay na ugali ni Hana sa likod ng kanyang karakter bilang isang wrestler. Ngunit pagdating ng episode na 38, may isang hindi inaasahang pangyayari na tuluyang nagbago sa takbo ng lahat. Ang episode na ito ay pinamagatang The Costume Incident at umikot sa isang pangyayaring may kinalaman sa paboritong wrestling outfit ni Hana. Hindi niya sinasadyang maiwan ang kanyang costume sa laundry area. At habang naglalaban naman si Kobayashi, hindi niya namalayang naisama ang wrestling outfit ni Hana sa sarili niyang mga damit at pagkatapos ay inilagay pa ito sa dryer. Dahil dito, kumupas ang kulay ng costume at lumiit ito kaya hindi na ito maaaring isuot pa. Nang malaman ito ni Hana ay labis itong nalungkot. Hindi dahil nagkakahalaga ito ng 100,000 yen, kundi dahil isa itong custom-made na outfit na isinama niya sa napakaraming mahalagang laban niya. Napakalaki ng sentimental na halaga nito para sa kanya. At bagamat humingi ng paumanhin si Kobayashi, hindi na napigilan ni Hana ang kanyang emosyon. Sa harap ng lahat, mariin niyang pinuna si Kobayashi at sa tindi ng kanyang galit ay hinila pa niya ang suot nitong sombrero bago siya tuluyang umalis. Ang matinding komprontasyong ito ay ikinagulat ng maraming manonood. Marami ang nagsimulang maniwala na peka lamang ang dati nilang nakitang mabait, masayahin at prangkang personalidad ni Hana. Para sa kanila, ang tunay niyang ugali ay katulad ng karakter niya sa wrestling. Mainitin ang ulo at higit sa lahat ay napaka-agresibo. Noong ika-31 ng Marso taong 2020, nang ipalabas ang episode sa Netflix, mabilis na napuno ng masasakit at mapanirang komento ang social media ni Hana. Sunod-sunod ang mga mensaheng nagsasabing kinamumuhian siya, dapat na siyang umalis sa palabas, isa lamang naman daw itong costume kaya sobra ang naging reaksyon niya, nag-iinarte lamang daw siya dahil mahal ang damit, tinawag pa siyang nakadidiri, gorilla at mayroon pang nagsasabing mas mabuti pang mawala na lamang siya sa mundo. Hindi naman inaasahan ng lahat na ang kontrobersiyang ito ang lalo pang nagpasikat sa programa dahil kadalasan ay mas naaakit ang mga manonood sa matitinding alitan kaysa sa tahimik na pamumuhay ng mga kalahok nito. Katulad ng konsepto sa pelikulang The Truman Show, madalas na naglalagay ang mga producer ng mga dramatikong pangyayari gaya ng pagpasok ng mga bagong babaeng kalahok na magbibigay ng tensyon upang manatiling interesado ang mga manonood.
Samantala ay labis na nasasaktan si Hana sa walang tigil na masasakit na komentong ibinabato sa kanya sa social media. At dahil likas siyang sensitibo at mahalaga sa kanya ang tingin ng ibang tao, humingi siya ng tulong sa mga producer ng Terrace House at sinabi niyang hindi na niya kaya ang lahat ng nangyayari. Ngunit naging malamig ang naging tugon ng mga ito. Pinayuhan lamang siya na maglakad-lakad, mag-ehersisyo o makipagkita sa mga kaibigan upang mabawasan ang kanyang stress. Dahil dito, pansamantala siyang tumuloy sa bahay ng isang kaibigan ng halos isang linggo. Isa sa mga kasama niya sa palabas na si Nino ay sinubukan siyang palakasin ng loob sa pamamagitan ng isang pag-post sa social media. Ipinahiwatig nito na hindi naman ganoon kalaki ang kanyang problema dahil araw-araw din siyang nakakatanggap ng pambabatikos. Ngunit wala pa ring nagbabago. Araw-araw pa ring nagpapatuloy ang sunod-sunod na masasakit na komento laban kay Hana. Sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdadaanan, hindi niya ito ibinahagi sa kanyang pamilya. Bukod pa rito, dahil sa pandemya, pansamantalang nahinto ang taping ng Terrace House at maging ang mga wrestling event nito. Naiwan siyang mag-isa sa kanyang apartment, tahimik na kinakaharap ang lahat ng sakit na kanyang dinadala. Matapos ang mahigit isang buwan ng tuloy-tuloy na pangharas sa kanya online, nagsimula ring humupa ang dami ng mga negatibong komento. Ngunit noong ika-14 ng Mayo taong 2020, naglabas ang production team ng isang hindi pa na ipapalabas na behind-the-scenes clip tungkol sa insidente ng wrestling costume. Kasama rito ang ilang eksenang lalo pang nagbigay ng negatibong imahe kay Hana. At parang hindi pa iyon sapat, makalipas lamang ang 4 na araw, noong ika-18 ng Mayo taong 2020, ipinalabas ng Fuji Television sa buong Japan ang episode tungkol sa costume incident. Dahil dito, muling sumiklab ang matinding pambabatikos laban kay Hana. Mas marami ng wrestling fans sa buong Japan ang nalaman ang tungkol sa kanyang kontrobersiya. Dahil dito, muling napuno ng mapanlait at masasakit na komento ang kanyang mga social media accounts. Dumating ang puntong tuluyan ng bumigay si Hana. Sa kanyang social media, nagbahagi siya ng mga mensaheng punong-puno ng sakit. Ikinuwento niya na sinasabi noon ng kanyang lola na siya ang paborito nitong apo. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit napakaraming taong gusto siyang mawala. Humingi rin siya ng paumanhin dahil buhay pa siya, dahil hindi siya naging mabuting tao, at dahil pakiramdam niya ay nagdulot siya ng hindi magandang pakiramdam sa iba. Nagtanong din siya kung mapapatawad ba siya ng lahat kung tuluyan siyang mawala. Iniisip din niya kung mamahalin ba siya ng mga tao kapag wala na siya. At sa kabila ng lahat ng sakit na kanyang nararanasan, sinabi ni Hana na mahal pa rin niya ang mga taong sumusuporta sa kanya, ganun din ang kanyang mga naging mga bashers. Ngunit kahit ibinahagi na niya ang ganoong kalalim na paghihirap at desperasyon, mayroon pa ring mga taong nag-iwan ng napakalulupit na komento at nagtatanong kung kailan daw ba siya tuluyang mawawala. Sa mga sandaling iyon, tuluyan nang nawala ang pag-asa ni Hana na ipagpatuloy ang kanyang buhay. Noong hating gabi ng ika-22 ng Mayo taong 2020, inilagay ni Hana ang kanyang inampong pusa sa loob ng isang karton at iniwan ito sa labas ng opisina ng kanyang kumpanya. Pagsapit ng 3:00 ng madaling araw ng ika-23 ng Mayo, nagbahagi siya ng isang pamamaalam sa mundo sa pamamagitan ng Twitter at Instagram. Kasama ng mensahe ang ilang larawan niya kasama ang kanyang pinakamamahal na pusa, pati na rin ang mga larawan ng kanyang silid na naliliwanagan ng pulang ilaw. Kalakip din nito ang kanyang napakasakit na huling mensahe. Araw-araw daw ay nakakatanggap siya ng halos 100 masasakit na komento. Hindi niya maikakaila kung gaano kalalim ang sugat na idinulot ng mga ito sa kanya. Sinabi rin niya na nitong mga nakaraang araw ay madalas niyang pagnilayan ang kanyang sarili. Nagpasalamat din siya sa kanyang ina sa pagbibigay sa kanya ng buhay at sinabi niyang matagal na niyang hinahangad na mahalin siya ng mga tao. Nagpasalamat din siya sa mga lahat ng sumuporta sa kanya, nagpalakas ng kanyang loob at nanatili sa kanyang tabi sa mga araw na siya ay nalulumbay.
Sinabi rin niyang mahal niya silang lahat at humihingi siya ng tawa dahil naging mahina siya. Pagkatapos nito, nagpadala si Hana ng huling mensahe sa kanyang ina. Humingi siya ng paumanhin at sinabi niyang hindi na niya kaya ang lahat ng kanyang pinagdaraanan. Ipinahayag din niya na napakasakit na ng kanyang nararamdaman at hiniling niya na sana ay maging masaya ang kanyang ina. Kahit 10 oras na ng gabi, nakita ni Kyoko ang mensahe ng kanyang anak. Agad niya itong tinawagan, ngunit naka-turn off na ang telepono ni Hana. Dahil sa matinding pag-aalala, agad siyang tumawag sa mga emergency responder at sumakay ng taxi papunta sa apartment ng kanyang anak. Ngunit sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Pagdating ni Kyoko at ng rescue team, wala nang buhay si Hana. Agad siyang isinugod sa ospital, ngunit hindi na siya naisalba. Sa edad na 22, tuluyan ng pumanaw si Hana. Ayon naman sa resulta ng autopsy, ang naging sanhi ng kanyang pagpanaw ay gas poisoning. Kapansin-pansin din na may isang sulat na nakadikit sa pinto ng kanyang apartment na nagbababala tungkol sa nakakalasong gas sa loob. Ipinapakita nito na kahit sa kanyang mga huling sandali, iniisip pa rin ni Hana ang kaligtasan ng ibang tao at ayaw niyang may iba pang mapahamak dahil sa kanya. Matapos ang kanyang pagpanaw, agad na inanunsyo ng Stardom ang malungkot na balita sa lahat. Lubhang nagulat at nalungkot ang mga kapwa wrestler at mga tagahanga nito. Marami ang hindi makapaniwala hanggang sa opisyal na itong kumpirmahin. Sunod-sunod na bumuhos ang mga mensahe ng pakikiramay at pagpupugay para kay Hana. Kasabay nito, bigla ring naglaho ang maraming mapanirang komento at posts na dating nakatuon laban sa kanya. Malamang ay natakot na rin ang mga taong gumawa ng mga iyon na mapanagod kaya mabilis nilang binura ang kanilang mga komento o tuluyan ng isinara ang kanilang mga accounts. Habang nakikita ng marami ang napakaraming mensahe ng pagmamahal at pag-aalala para kay Hana, hindi maiwasang mapaisip ng ilan. Kung hindi kaya siya tuluyang nawala, nakita rin kaya niya kung gaano karaming taong tunay na nagmamahal at sumusuporta sa kanya. Dahil dito, naalala rin ng marami ang sinapit ng South Korean singer na si Suli. Maraming pagkakatulad ang kanilang mga kwento. Habang sila ay nabubuhay, pareho silang nakaranas ng matinding pagbabatikos at walang tigil na pag-iinsulto online. Ngunit nang sila ay pumanaw, saka lamang bumuhos ang pagsisisi at pakikiramay mula sa napakaraming tao. Sa lahat ng naapektuhan ng pagpanaw ni Hana, walang sino man ang mas nasaktan kesa sa kanyang sariling ina na si Kyoko. Pangarap lamang daw niya na mabuhay ang kanyang anak ng masaya at payapa. Alam niyang nitong mga huling panahon ay hindi maganda ang kalagayan ng isip ni Hana at matindi ang kanyang pinagdadaan ng emosyonal na hirap. Ngunit hindi niya kailanman inakalang hahantong ito sa ganoong kalungkot na pangyayari. Hanggang ngayon ay pinagsisisihan pa rin niya na hindi siya mas madalas bumisita sa kanyang anak. Pinagsisisihan din niyang hindi niya ito niyakap sa tuwing nakikita sila. Higit sa lahat, pinagsisisihan daw niyang noong uli silang nakita, napagalitan pa niya si Hana dahil nahuli ito. Habang sinusuri ni Kyoko ang social media at mga mensahe ng kanyang anak, lalo niyang naunawaan kung gaano kalalim ang sugat na iniwan ng walang tigil na masasakit na komento at cyberbullying. Umabot din ito sa puntong hindi na kinaya ni Hana ang lahat ng kanyang dinadala. Sa huli ay ginawa niya ang napakalungkot na desisyon. Ngunit para kay Kyoko, ang ugat ng lahat ng nangyari ay ang The Terrace House at ang Fuji Television. Makikita umano sa isang chart na nagsimula ang lahat sa insidente ng wrestling costume. Matapos maipalabas ang episode noong ika-31 ng Marso taong 2020, biglang tumaas ang dami ng usapan tungkol kay Hana sa social media. Ang pulang bahagi ng chart ang kumakatawan sa mga negatibong komento. Ipinapakita rin nito sa mismong araw na iyon at sa sumunod na linggo, naranasan ni Hana ang pinakamatinding pag-atake mula sa mga tao sa internet. Bukod pa rito, matapos ang insidente ng wrestling costume, wala umanong ginawa ang production team upang alalahanin ang nararamdaman ni Hana o protektahan man lang siya. Sa halip ay nagpatuloy pa silang maglabas ng behind the scenes footage upang mas dumami pa ang manood at mambatikos dito.
Mas lalo pang nabigla si Kyoko nang mabasa niya ang isang panayam sa isang magazine. Doon niya nalaman na ang reality show na Terrace House na ipinakilalang walang script ay matindi palang minamanipula sa likod ng kamera. Ayon kay Kyoko, kung hindi siya magsasalita, mababago ang kwento ng pagpanaw ng kanyang anak at iisipin ng mga tao na isa lamang siyang marahas na babae na nanakit ng isang lalaking kasama sa palabas at hindi lang kinaya ang pambabatikos ng publiko. Ngunit para sa kanya, hindi iyon ang katotohanan. Sinunod lamang umano ni Hana ang mga utos ng mga producer at ginagawa ang lahat upang gampanan ang papel na kontrabida. Naniniwala si Kyoko na kinailangan niyang maibalik ang dangal ng kanyang anak. Sa katunayan, noong 15 ng Mayo taong 2020, pribadong sinabi ni Hana sa kanyang ina na paulit-ulit siyang hinihikayat ng mga producer ng Terrace House na maging mas agresibo at gumawa ng mga alitan upang mapanatili ang kanyang kontrabidang imahe na nakilala ng mga tao sa wrestling ring. Bagamat aksidente lamang ang nangyari sa wrestling costume, matapos malaman ito ng production team, sinadya umano nilang udyukan at gabayan si Hana upang ipakita ang labis na galit nito sa harap ng kamera. Sa isa sa kanyang mga mensahe sa kanyang ina, sinabi ni Hana na paulit-ulit siyang hinihikayat ng production team na sampalin si Kobayashi. Ngunit hindi daw niya yon ginawa. Napakasakit daw ng sitwasyon para sa kanya. Sa huli, ang nagawa lamang niya ay ang hablutin ang sombrero nito. Binanggit din ni Hana ang parehong pangyayari sa mga mensaheng ipinadala niya sa kanyang mga kaibigan. Noong 18 ng Mayo taong 2020, matapos maipalabas ang episode sa buong Japan, nagpadala si Hana ng isa pang mensahe sa kanyang kaibigan. Ikinwento niya ngayon ay halos lahat na lamang ay galit sa kanya. Pakiramdam niya, nagtagumpay ang plano ng production team na makakuha ng mas maraming manonood at tiyak na kontento na ang mga ito sa naging resulta. Lahat ng mensaheng iyon ay naiwan sa cellphone ni Hana. Kalaunan, nabunyag din ng magazine na Weekly Bunshun ang marami pang mensaheng ipinagpalitan ni Hana ng kanyang mga kaibigan at ng production team. Ang mga ito ang naging mahalagang ebidensyang sumuporta sa mga sinabi ng kanyang ina na si Kyoko. Dahil dito, unti-unting lumabas na ang reality show na ipinakilalang walang script ay may mga eksenang planado at minamanipula. Ang dahilan kung bakit matagal na nananatiling lihim ang lahat ng ito ay dahil sa napakahigpit na kontratang kailangang pirmahan ng bawat kalahok ng Terrace House. Nakasaad dito ang detalyadong mga kondisyon, lalo na ang mahigpit na confidentiality agreement nila. Kapag lumabag ang isang kalahok, maaari siyang pagmultahin ng milyon o maging 10-10 milyong yen bukod pa sa iba pang kaparusahan. Dahil dito, walang sino man ang nangahas magsalita. Mas nakakagulat pa rito ay kung ihahambing sa napakalaking multa sa nakasaad na kontrata, 100,000 yen lamang ng bawat buwan ang natatanggap ng bawat kalahok. Napakaliit ng halagang iyon kaya halos simboliko na lamang ang maituturing dito. Pagkaraan naman nito, nagbigay rin ng panayam sa Weekly Bunshun ang kasama ni Hana sa palabas na si Kobayashi Kai. Ikinuwento niyang matapos daw ang insidente, nagkausap sila ni Hana sa telepono at tuluyan na nilang naayos ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Nagbahagi rin siya ng ilang halimbawa kung paano umano nakikialam ang production team. Sa isang episode, halimbawa, may eksena silang dalawa ni Hana sa isang stadium kung saan naglalaro sila ng trampoline. Habang kinukunan ng eksena, iminungkahi umano ng production team na masyado raw itong nakakabagot at sinabihan siyang samantalahin ang pagkakataon para hawakan ang dibdib ni Hana. Ngunit mariin niyang tinanggihan ang mungkahing iyon. Ayon pa kay Kobayashi, madalas talagang makialam ang production team at sadyang gumagawa ng mga nakakagulat na sitwasyon upang makahikayat ng mas maraming manonood. Bukod dito, may iba pang dating kalahok ng Terrace House na nagsiwalat na madalas ding gabayan ng production team ang mga cast upang magkaroon ng alitan at drama na makakakuha ng atensyon sa publiko. Gayunpaman, mariing itinanggi ng Fuji Television ang lahat ng aligasyong ito at iginiit nilang walang planadong insidente ng paghila ng sombrero at wala ring hindi angkop na mungkahi mula sa production team.
Sinabi rin nilang nagsasagawa sila ng internal investigation upang alamin ang katotohanan sa mga paratang. Kalaunan ay inilabas nila ang resulta ng sarili nilang investigasyon. Ayon sa ulat, wala silang nakitang anumang ebidensyang nagpapatunay na may naganap nga na pagmamaniobra o planadong mga eksena mula sa production team. Ngunit malinaw na hindi na naniniwala ang publiko sa mga ulat na iyon. Marami ang naniniwalang isa lamang itong pagtatangka ng mga producer na pagtakpan ang totoong nangyari at makaiwas sa pananagutan. Dahil sa trahedyang sinapit ni Hana, kinansela ng Terrace House ang natitirang filming ng programa at tuluyan na rin itong itinigil. Sa ganoong paraan, nagtapos ang reality show na 8 taon ding tuloy-tuloy na ipinalabas. Natural lamang na inalis din ang mga episode na tampok si Hana. At pagkatapos ng kanyang pagpanaw, nagsimula ring magsagawa ng investigasyon ang Tokyo Police tungkol sa napakaraming mapanirang komento na ibinato kay Hana online at layunin nilang panagutin ang mga responsable sa paninirang puri. Tinatayang umaabot sa libo-libong komento ang kanilang kailangang imbestigahan. Sa kasamaang palad, naging napakahirap ng kanilang trabaho dahil kaagad na nabura ang maraming komento at maging ang mga account na gumamit ng mga ito matapos mangyari ang insidente. Noong 9 naman ng Hulyo taong 2020, naglabas ng pampublikong panawagan si Kyoko at hiniling sa mga tao na magpadala ng anumang ebidensya ng mapanirang mga komentong ginawa laban sa kanyang anak. Marami namang netizens ang tumugon at nagpadala ng mga screenshot ng masasakit na mensahe. Humingi rin ng tulong ang pulisya ng Japan sa Twitter at Instagram upang mabawi ang mga naburang komento at matukoy ang pagkakakilanlan ng mga may-ari ng mga accounts. Ngunit tumanggi ang dalawang platform dahil sa kanilang patakaran sa pagprotekta sa personal na impormasyon ng kanilang mga gumagamit. Dahil dito, napilitan ang pulisya na gumamit ng ibang legal na paraan at isinampa ang kaso laban sa mga responsable sa ilalim ng kasong panginsulto. Gayunpaman, magaan lamang ang kaparusahan para sa naturang paglabag at kadalasan ay nauuwi lamang sa multang mas mababa pa sa 10,000 yen. Kahit ganoon, napakahirap pa ring matukoy kung sino-sino ang mga nasa likod ng mga mapanirang komentong yon. Noon lamang Disyembre taong 2020 at Abril taong 2021 nang matagpuan ng pulisya ng Japan ang 2 lalaki na napatunayang nag-iwan ng masasamang komento sa social media ni Hana. Gayunpaman, nakakadismaya ang naging resulta. Ang 2 lalaki ay pinagmulta lamang ng tig-9,000 yen at ito isang parusang napakagaan kung iahambing sa naging epekto ng kanilang ginawa. Kalaunan, may isa pang lalaki ang kinasuhan at inutusan siya ng korte na magbayad ng 1,290,000 yen bilang danyos. Ngunit paulit-ulit niyang tinanggihang magbayad at habang lumilipas ang panahon, unti-unti ring nawala ang atensyon ng publiko sa kaso. Dahil 1 taon lamang ang itinakdang panahon sa Japan para maisampa ang kasong may kaugnayan sa paninirang puri, tuluyan ding nahinto ang pagsisikap ng ina ni Hana na mapanagot ang karamihan sa mga taong nag-iwan ng masasakit na komento laban sa kanyang anak. Ngunit hindi kailanman sumuko si Kyoko sa paghahanap ng hustisya para sa kanyang anak. Naniniwala siya na masyadong magaan ang umiiral na batas ng Japan pagdating sa cyberbullying. Sa suporta naman ng napakaraming tao, patuloy niyang hinimok ang pamahalaan ng Japan na magpatupad ng mas mahigpit na batas laban sa krimeng ito. Habang dumarami ang mga sumusuporta sa panawagang ito, lalo ring lumalakas ang kanilang tinig. Noong 13 ng Hunyo taong 2022, ipinasa ng Upper House ng Japan ang panukalang nag-amyenda sa kanilang penal code upang magpatupad ng mas mabigat na parusa laban sa cyberbullying. Sa ilalim ng bagong batas na ito, maaring makulong ng hanggang 1 taon ang sinumang mapatunayang nagkasala, bukod pa sa multang aabot sa 300,000 yen. Sa ilalim ng dating batas, ang pinakamabigat na parusa ay hanggang 30 araw lamang na pagkakakulong at multang mas mababa sa 10,000 yen. Nagdulot ito ng matinding debate sa Japan bago ito na isabatas.
Ayon sa mga tumututol, maaari umano nitong malimitahan ang kalayaan sa pagpapahayag at maging hadlang sa pagpuna sa pamahalaan. Ngunit para sa mga sumusuporta rito, kinakailangan ang mas mahigpit na batas upang mabawasan ang online harassment at cyberbullying. Sinabi ni Kyoko sa media na kahit hindi na maibabalik ng batas ang buhay ng kanyang anak, umaasa siyang mas maunawaan ng mga tao na ang cyberbullying ay isang krimen. Bagamat malaking tagumpay ang pagpasa ng bagong batas na ito, hindi nito nabawasan ang sakit na nararamdaman ni Kyoko sa pagkawala ng kanyang anak. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya napapatawad ang mga taong sa hindi direktang paraan ay naging dahilan ng sinapit ng kanyang anak. Noong ika-6 ng Disyembre taong 2022, nagsampa si Kyoko ng kaso laban sa mga producer naman ng reality show at sa Fuji Television. Inakusahan niya ang mga ito na sadyang inayos at inedit ang mga eksena upang magmukhang masama ang kanyang anak na kalaunan ay nauwi sa napakasakit na trahedyang iyon. Humingi siya ng 142 milyong yen o humigit kumulang $716,000 batay sa halaga ng palitan noong panahong iyon bilang kanyang danyos. Inamin din ni Kyoko na noong una ay wala siyang balak magsampa ng kaso. Ngunit hindi na niya matanggap ang naging pagtrato ng Fuji Television. Ayon sa kanya, matapos ang insidente, hindi kailanman inamin ng istasyon na mayroon silang naging pagkukulang. Mahigit 1 buwan matapos ang pagpanaw ni Hana, nagbahagi naman si Nino, ang dating nagbigay ng suporta at lakas ng loob kay Hana, ng mga larawan kung saan masaya siyang kasama ang iba pang mga dating kalahok ng programa. Hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin tinatanggap ng korte ang isinampang kaso ni Kyoko at tila malabong umusad pa ito. Sa mga nakalipas na taon, lalo pang sumikat ang mga reality TV show dahil gusto ng mga manonood na makita ang pang-araw-araw na buhay at tunay na personalidad ng mga kilalang tao. At dyan nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon. At gaya ng dati, kung umabot ka sa dulo ng videong ito, ay huwag mong kalimutang ilagay naman sa comment section ang iyong saloobin at kung anong oras at saan mo ito napanood para naman alam namin kung saan umabot ang videong ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.